Hi fellow viewers to everybody. Good morning. My name is Steve. My full name is Steve Hoong. I'm the owner of this video account in this respective website, youtube.com. Okay, by the way, to all former Banco Filipino depositors, please bear with me and I would like to say a big apologies. Baka magtanong kayo sa akin, bakit big apologies? Kasi meron akong pre-namis sa inyo, my fellow viewers, kung bakit nawala ako yung June. June, July, August, September, October. Almost 5 months na wala akong video sa Banco Filipino related videos. This time, babawi. Ako naman ang babawi sa inyo. All over Philippines. Okay? Ang aking topic will be, lalabas yan sa title, itong Banco Filipino mobile banking app is my introductory part. Importante itong video na ito kasi ngayon uso na yung mga, di ba, mga savings bank, universal bank o commercial bank, may mga sarili na silang banking app. Okay. Alam kong close pa siya sa ngayon na kasi ongoing pa ang cases sa PDIC at Banco Filipino. Pero malakas ang aking vibration na they will clear their names at wala silang criminal liabilities. That is my assurance. Kasi kung meron, di dapat face their consequences. Kung meron. Pero wala eh. Kasi ito, ang old issue nila, may alitan itong dalawa. Si Banco Filipino at si Bangko Sentral, nag-away lang sila dahil lang sa humihingi ng kapalit. I-withdraw daw yung case, hindi pumayag ang Bangko Pilipino. Yung 18.8 damage suit, kailan daw i-withdraw. Hindi papayag ang Bangko Pilipino. Parati ko yung sinasabi sa inyo, my fellow viewers, because the truth is, walang ni isang kusing, walang binayad ang Bangko Sentral. Yan po ang the truth. Kasi kung meron utang si Bangko Pilipino kay Bangko Sentral, kung tungkol lang pala sa 2002 at saka yung 2006 na two kinds of loan, kung ako lang board of director lang dyan, ay, dapat bayad na yan para makaproceed sa 25 billion loan rehabilitation, supposed to be. Ang hinihingi, withdraw the case. Hindi papayag. Kasi hindi binayad yung 18.8 eh. Pero ang topic ko ngayong morning is more on mobile banking app. By the way, I would like to inform to all viewers na itong coverage na to ay mahaba-haba ang discussion. Hindi to kaya ng isang video. Sinasabi ko na sa inyo. Okay. Ano itong mobile banking app? Bakit ko na-mention itong title? Ano ang advantages? Kung just in case mag-open for the third. Kasi na-close siya 1985, di ba? Second closure 2011. Ito, sisiguraduhin na natin na hindi na siya madadapa at hindi na mapapalpak. Pero kailangan cautious. Yun ang sa akin. Cautious talaga. Okay. Number one is, of course, normal ang system maintenance. You try to observe other banks, di ba? Tuwing Saturday o Sunday, di ba may isa yung land bank, tingnan mo land bank, I think 11 p.m. to 12 midnight, 1 hour maintenance. Meron silang daily report. So, wala magla-log-in. May iba naman na madaling 12 midnight to 1 a.m. Sa Bangko Filipino, ang iniisip ko kung saan ang grabe ang malaking damage, doon sila magkukuhan. Of course, may announcement. Yan ang tinatawag na system maintenance. Okay. By the way, this is just only introductory. Gaya ng sinabi ko, may kasunod pang video sa mobile banking app. Okay. Ang susunod ko na i-mention, introductory, all BancNet members. All BancNet members. So, sino itong BancNet members? Bakit ko na-mention? Of course, nandyan si GCash, Maya, Palawan Pay, yung sa Cebuana app at saka MLWiller, kung wala pang agreement, of course,
wala pa yan. Pero kung may agreement na, that's the time. Kasi ang point ko dito sa video na ito, kasi ngayon ang mga tao kung mapadlock na sa bank, maka-fund transfer through mobile app. Closing time ba? So, yun. Of course, kasama din yung like AUB, Asia United Bank, Metro Bank, China Bank Savings, Bank of Commerce, ano pa, Philippine Veterans Bank or which is now Veterans Bank, Philippine National Bank o PNB. Of course, bura na si Allied kasi si Allied under na siya ni PNB. Then, sunod si Land Bank, BBP, yan. Ito mga BPI, Bank of Philippine Islands, yan. So, ito mga na-mention ko, ito mga BankNet members, lahat ng alphabetical yan from A to Z. Lahat yan. Mga BankNet related. Yan. Kasama na si GCash, Maya, tsaka Palawan Pay. I have to mention this because yan ang pinaka-importanteng part. That's only banks. Now, this time, bills payment. Okay. Ang bills payment, ang ma-assure ko is SkyPay, DragonPay. Para malaking investment ito, I'm gonna tell you. Yan ang dahilan, mga Bangko Filipino Depositor Alliance, I need your cooperation kasi hindi to kaya na isang tao. Katulad ko, hindi ko kaya yan. Kasi malaking trabaho ito, big job. Of course, IT yan. IT magkukuhaan yan. Kasi kung may technical problem, IT department magsosolve. Kasi this is an information technology. Then, yung data breach, yung nagkaroon ba ng leakage, nagkaroon ba ng hacking, IT yan ang magsosolve. To prevent data privacy. Data privacy. Ibig sabihin, hindi pwede ma-hack or ma-access ng iba't ibang tao na hindi mga strangers. So, yon. And of course, ang mobile banking app kailangan BSP regulated. Siyempre. Kasi you cannot operate bank in the Philippines kung hindi BSP regulated. And of course, may lalabas na logo insured up to 1 million pesos. Yun ang sa March 15, 2025 effectivity. Importante yan. So, yun. Malaking trabaho yung mobile banking at saka mag-i-invest si Bangko Pilipino dyan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, my fellow viewers. It takes time. At saka, yan ang sinabi ko noon pa, ang one video hindi kaya ng isa lang. Kasi chapter by chapter ito eh. Ito, mobile banking app, part din yan sa chapter. So, yan ang sinasabi ko. Now, kung check deposit, possible ba? Yes, it's possible. Basta maganda ang features. Tama ang hinala ninyo, my fellow viewers, baka magkapareho sa PS Bank. Ang PS Bank kasi kung, example, hindi ka nakapunta sa bank, pero in-screenshot mo yung cheque. Pwede siya basta yung sukat ng cheque sa pag-screenshot, kailangan tama. Yun ang kuan talaga. Of course, pag login, username, tsaka password, no? Of course, may features na nakalagay, forget password, kasi nakalimutan ng depositor. Yun, lalabas. Okay. May isa pa nagtanong sa akin, nagsuggest, magkano ba ang isang araw na fund transfer per day? Okay. Di ba sa iba, 50,000 o 50,000? Okay. Sa iba, 100,000. Ang BPI is 250,000 in one day, one day, not per month. Ang BDO, I think 1 million in 1 month. Okay. Sa Bangko Filipino, ibang-iba tayo. Maximum fund transfer, that is only a plan, plan, hindi pa final. I was thinking din, kung masurpass natin ang BPI, kaya, we can do it. Basta pag-aralan natin to mabuti. Etong sa charges, pag fund transfer, halimbawa, Bangko Pilipino to other BankNet, or Bangko Pilipino to GCash, or Bangko Pilipino to Maya, or Bangko Pilipino to Maya, Palawan Pay, I was thinking din kung ang service charge is 8 pesos or 10 pesos per transaction. Wala minimum. Yun ang napapansin. Kasi ang iba, minimum of 100. Tapos, ang transaction per day, 50,000 lang ang capacity. Ito, ang gagawin natin, pataasin natin.
Of course, kailan may research and development. Yan talaga ang importante. Remember, we are now in digital age, my fellow viewers. Kailangan updated tayo at saka hindi tayo pwede ma-left behind. Kasi sa ngayon, from 2011 to 2025, we are left behind. Left behind na po tayo. Ngayon, hindi na natin pwede palagpasin. Tapos, what else? Meron pa akong isa hindi nabanggit. Service charge na din ang iniisip ko, 8 peso o 10 peso. Kung halimbawa no, para sa akin 25 mataas per fund transfer, no. Kailangan pag-aralan yung charges kasi para at least competitive at saka may iba maiinggit or magsi-jealous. Yun. And of course, payment channel, of course alam nyo na, InstaPay o PesoNet. Ang iniisip ko, ang InstaPay is kasi 50,000 sa maximum. Ang gagawin natin, ipa-hire natin. Ang PesoNet, I think 100,000 okay na siya. Ang InstaPay ka lang pataasin din. Yan ang kuan. Kasi bahala na kung losses. Kasi meron tayong gagawin budget na mismo sa banking operation, risk funds. Ibig sabihin, pag may risk funds, whatever happens sa bank, kayang bayaran ng Bangko Pilipino. By the way, this is only a plan, not yet officially or finalized. This is a plan. So all of these things that I mentioned, itong sa Bangko Pilipino mobile app, plan. Kailangan, bago kayo mag-reopen, iplano nyo muna. Hindi yung diretso-diretso kayo operate na walang kuan. Walang plano. Kailangan planuhin nyo muna. Okay? And of course, ang consortium, BancNet, it was not ever since big member of Megalink. Ang alam ko, Bangko Pilipino, pag nag-withdraw ka sa Megalink ATM, may charge sa ATM. Ito kasi, mobile banking app or bank-to-bank. Pero, sa mobile ginamit. Okay. Okay, so ito lang muna, my fellow viewers. Ito lang ang introductory part sa mobile banking app ng Bangko Pilipino. Okay, so pwede nyo i-replay or i-rewind itong video paulit-ulit para maintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko. Okay, thank you so much for listening in this video. Good morning.